Sa Negros Oriental nagdulot ng matinding pangamba sa mga residente at environmental groups ang napaulat na malawakang marine at coastal damage sa Vice Bay. Ayon sa pag-aaral ng Silliman University, tinatayang 4,494 hanggang 6,000 hektarya ng katubigan ang naapektuhan matapos ang wastewater spill na nangyari sa baybayin ng lungsod. Ang Vice Bay, nakilala bilang isa sa mga pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda at sentro ng lokal na turismo, ngayon ay humaharap sa mabigat na krisis pangkalikasan. Lumalabas sa inisyal na pagsusuri na malubhang naapektuhan ang mga coral reef, seagrass beds at mangrove areas, mga likas na tahanan ng isda at iba pang lamang dagat. Dahil dito, nagbaba na ng babala ang mga eksperto na maaaring tumagal ng ilang taon bago tuluyang makabawi ang ekosistema ng lugar. Para sa mga lokal na mangingisda, ramdam na agad ang epekto. Bumaba ang huli ng isda at may mga pamilya nang nangangambang mawalan ng kabuhayan. Sa panig naman ng mga negosyong umaasa sa turismo, gaya ng mga resort at dive operators, sinasabing nagkansela na ang ilang bisita dahil sa polusyon sa dagat. Kasabay nito, nananawagan ang mga environmental advocates ng masusing investigasyon at agarang aksyon mula sa lokal na pamahalaan at mga kinauukulang ahensya upang matukoy ang pinagmulan ng spill at mapanagot ang mga responsable. Ayon sa mga eksperto, hindi lamang ito simpleng insidente ng polusyon, ito ay wake-up call upang pagtuunan ng pansin ang kalagayan ng mga baybayin at kung paano natin pinapangalagaan ang ating karagatan. Sa ngayon, patuloy ang cleanup at monitoring efforts. Ngunit malinaw na ang sugat na iniwan ng wastewater spill ay matagal pang maghihilom. Hindi lamang sa dagat, kundi sa kabuhayan at puso ng mga taga-Bais.